Galing dabing alas 5 na to ng umaga. Kailangan ko palang bumili ng pasalubong ni mama. Naku, papasok na si baby girl sa eskwelahan. Naabutan na ako ng paggayak ng sambayanan. O ito, may mga nag-aabang na masasakyan. Papasok na sa trabaho ang karamihan. Naalala mo na ang bango at ang linis mo pagpasok mo sa eskwelahan. Tapos mukha kang yagit pag uwi mo kinahaponan. Good times, but those days are gone. Pagdating mo sa mundo sa labas ng paaralan, iba na ang galawan. Mapalad ako na nakapagtapos ako. Inambisyon ng nanay ko na makamit ito. Bilang ganti, hindi ko naman siya binigo. At ngayong may trabaho na akong matino, itong Frosty, kaya ko nang bumili. Para sa akin dati, parang true love to eh. Konti lang nakaka-experience. Charet, speaking of experience, nitong nakaraan may sinabi sa akin ng nanay ko na ngayon ko lang nalaman tungkol sa kanya. Noon daw, pinangarap pala niya na mag-radio drama. Nag-audition daw siya kasama ang kapatid niyang si Auntie Brenda noong dekada 70. Kay Sir Ben David, isang batikang artista. Sa kasamaang palad, hindi siya pumasa. Si Auntie Brenda ang nakuha. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Yung bagay na naging mailap sa ina, yung anak ang nakadakma. Ang pagkakapasok ko sa Barangay LS ay mukhang inadya. Dahil dito nagsimula na pangunahan ko ang radio program na ngayon namamayagpag sa madla. Ito isa sa mga nabosesan kong kwento. Ako bilang si Archie. Ano yung ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Pero bakit? Bakit nawala sa atin yung anak natin kung wala akong ginawang mali? Nakausap ko yung OB mo. Hindi raw na-develop ng maayos yung bata kaya siya nalaglag. Usually, ang rason ng mga miscarriage dahil kinulang o nasobrahan sila ng chromosomes. Archie, pwede bang huwag mo muna akong lecturean ng mga ganyang bagay? Kahit anong sabihin mo, wala akong naiintindihan sa mga chromosomes na yan. Pasensya na pero ini-explain ko lang kung ano nangyari kasi sinisisi mo yung sarili mo eh. Wala kang kasalanan sa nangyari. At eto namang isa, ako bilang si Doniel. Taga rito ka ba? Taga rito rin yan, ma'am. Sa Unit 201 siya. Single at naghahanap ng girlfriend. Uy, Sarge, tumigil ka nga. Talaga ba? Tinatanong niya nga kung single din kayo para... Sarge, sabi ng itikom yung bibig mo eh. Ano ba, Pards? Huwag mong takpan ng bibig ko. Ayun nga, Ma'am Iya. Tinatanong niya kung single pa kayo. Para sana ligawan ka niya. Wag po kayo maniwala sa mga pinagsasabi nito ni Sarge. Nagjo-joke lang po siya. Palabiro ka pala, Sarge eh. O paano, mauna na ako sa inyo. Maiwan ko na kayong dalawa ha. Sige, ma'am. Salamat ulit dito sa Ima Cake ha. Bye po. Ang ganda nga niya, Sarge. Sabi sa'yo eh. Ano, type mo? Hindi lang type. Type na type. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masasabi ko na isa to sa pinaka-ipinagmamalaki kong bahagi ng buhay ko. Hindi man napasok ng nanay ko tong mundong to. Ako naman na nagtuloy ng pangarap niya. Masyado na kasing madrama ang buhay mo, ma. Hayaan mo ako na. Mula ngayon lahat ng gaganapan ko, para sa'yo. Ako si Papa JT, isang radio DJ ng Barangay LS 97.1 at isang professional voice actor trying to make my mama proud since 1983. Nyarap!